I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo guys, it's me again. Sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Mayroon tayong dalawang videos updates guys. Ayan, alam po natin itong ex-marino na ito. Ito i-updates ko lang. Gusto ko lang talaga malaman talaga ng taong bayan itong mga ex-marino na ito kung saan galing. 'Di ba mayroong pinakita natin? Ito po si Sara Duterte, ito yung mga bodyguard niya. Oh, ayan mayroong isa dito. Ito 'yun. Nakasama. Kasi nasabi ko, itong mga ex-marine na ito, malamang talaga sa mga bodyguard ni Sara Duterte. Kasi sa t-shirt lang, pareho. No? Ngayon, mga kababayan, mayroong isiniwalat si Ombudsman Trimulya. Nako talaga. But anyway, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan guys, mayroon tayong video pinakita, 'di ba? Nakita yung video natin, ito yung mga bodyguard, no? Kumbaga hinaharang nila, baka mamaya may kumbaga may dudumog kay Sara, pero walang dudumog kasi sa loob ng yata 'yan sa malaking gym, I don't know. Kumbaga naghawak kamay sila. Pero wala naman tao na dudumog guys, kasi wala naman talaga, no? So dahil dito mga kababayan, yung isa dito, ito yun. So siyempre mapag-isip kayo, 'di ba? Bakit kaya ganon? Sino po ang nasa likuran ng ex-marine na ito na nagsiwalat kuno na tumatanggap ng mga pera? Mali-malita ang mga opisyal. Si Tito Soto, na alam natin si Senator Soto kailan lang nanalo 'yan. O, diba? 5 malita yata natanggap niya. Correct me if I'm wrong. Kaya minsan guys, nagtataka ka na lang kung bakit itong mga ito, sunod-sunod ang kanilang mga pagbibintang sa pamahalaan. Siyempre, kung si Pangulong Marcos Jr., si Laila de Lima, ayan, nakatanggap daw. Pati si Biocor Chief Katapang, tumatanggap ng malita. Actually guys, marami yan. Marami. Siyempre, hindi nawala si Speaker Martin. Ayan, sabi ng Bitter Philippines News, bodyguard ni Sara Duterte kasama sa ex-marines na lumitaw na testigo ni Mike Defensor at Attorney Baligod. Kilala nyo naman yan si Wonderboy. Nasa likuran ni Mawanay noong 2001 na kung saan tumistego laban kay Lacson, Senator Lacson, na may million dollars daw ang pera niya, 'di ba? Sa bank account. Yun ang siniwalat. At the end of the day, wala palang napatunayan. Hindi totoo. Kasi, kita nyo yan. So, dahil dyan, mga kababayan, mayroong sinabi dito, si Secretary Rimulya. Ito, sabi dito, basahin natin para kumpleto detalyado. Sabi dito, 6 of 18 ex-marine facing murder raps, Ombudsman Trimulya. OM goes. Paktay tayo dyan, guys, ha? Sabi po ng DCRH. Sabi po dito, tuloy mga kababayan, shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW, March 10, 2026. Sabi dito mga beswa, ayan, 6 of the 18 individuals claiming to be the former Marines are facing murder charge, according to Ombudsman Crispin Remulla. Ayan, nako po. Mayroon kayo palang mga tinatago, ha? Ang lakas-lakas yung pang tumistego, nakakala nyo hindi mabubuksan yung mga kapalpakan at kaso nyo. Magkano kayang bayad sa kanila, no? Baka binayaran sila ng tagwa 1 million. Speaking to reporters on Thursday, Remulla said the group appeared at a recent press conference accusing high-profile officials of the receiving costs, but noted that several signatories are now longer in active service. Jesus, ang iba wala na. Ang iba na-owl. Ang iba pala kriminal. So, alam nyo naman, tatanong kayo, sino kaya yung mga yan? Kasama nga si Defensor na sinasabi, nasa likuran. Pag yun ang sinasabi na may involved si Defensor, hindi tayo nagtataka. Kasi nung 2001,
nagtestigo si Mr. Mawanay laban kay Senator Lacson na mayroon daw mga dolyares sa bank account niya. O yan. Sino nasa likuran? Eh di si Wonderboy, si Mike Defensor. Ngayon uulit na naman. Grabe, no? Remulla emphasized that the affidavits filed by the group must be based on personal knowledge and current documents show conflicting accounts of their status and whereabouts. So, goes. Tagilid talaga itong mga to. Pag na-cross-examine, ewan ko na lang sa inyo. Makulong kayo talaga. So, malinaw dyan mga kababayan na yung 6 dyan ay nahaharap sa pagpatay. To verify the claims, the Ombudsman Office has deputized the National Bureau of Investigation, which is NBI, to validate the identifiers of the signatories. The Ombudsman also suggested the press conference may have been politically motivated attempt to create unrest within the military. He assured the public that his office remains impartial and he is not personally conducting the investigation to avoid conflicts of interest. O, diba, mga kababayan, anong palagay nyo? 6 sa 18 ex-Marines na harap sa kasong pagpatay, sabi ni Ombudsman Remulla. Magaling na investigador to eh. Wow. O, ayan na. Yan yung mga pagkatao ng ex-Marine. Pero ayon doon sa nabasa ko, parang hindi na yata sila mahagilap, guys. Ha? Well, malalaman natin sa takdang panahon. Pero, sabi ko nga, hindi po maubos-ubos ang mga bintang laban sa Marcos administration. Mayroon pa yan, guys. Maniwala kayo sa akin. Kasi, siyempre, isa lang din naman ang intensyon nila, di ba? Ang patalsikin ng Pangulo, ang sirain ng Pangulo sa sambayan ng Pilipino. Kasi, pag naniniwala ang majority ng Pilipino, magagalit kay PBBM, magpoprotesta. Yan ang gusto nilang palabasin. Pag napatalsik ang Pangulo, of course, sino bang papalit? Diba si Sara? Natural. Pag pumalit si Sara, alam nyo na ang maaring mangyayari. Diba, guys? Pero lagi natin tandaan, tayong mga Pilipino, kailangan natin sanib pwersa. Naalaga natin ang sariling bansa natin. Sa pamamagitan natin, huwag natin iboto yung mga taong hindi nakakatulong sa sambayan ng Pilipino. Wala nang ginawa kundi manira ng manira. Araw-araw makikita mo sa social media. Sus Maria Josep, kawawang mga Pilipino. Tapos ganyan ang gusto nyo maging pinuno. May lahing mamatay tao. See? Tsaka hindi. Well, I think God will not allow those person who will try to rule this nation. Naks naman, guys, Well, ibig sabihin, I think ang Panginoon hindi niya papayagan ang mga tao na talagang may sabit sa karumihan. Kasi hindi basta-basta maging pangulo. So that's why sa ating mga kababayan, very powerful tayo than the president, than the vice president, than the other politician. Wala silang magagawa. Pag tayong bumoto, piliin natin yung tamang kandidato, sigurado malulosbalde sila. Hindi sila makakaupo. Kaya sabi ng mga DDS, see you in 2028. Talaga ba? 2020 talaga? Ang lagi kong sagot sa mga comment section, magsasalita kayo ng ganyan, tanong yung sa sambayan ng Pilipino, yung majority, kung papayag. Of course, nauuna ako na disagree. Ayaw ko ng babae. Yes, guys, I am a babae, pero I don't like babae to be the next president. No way. Kasi, dalawang babae na namuno, pero walang kakwenta, umasin sa bang bansa. Wala. Nagiging ebak. Wala eh. Totoo yun. Kaya, talaga naman. Kaya, ingatan natin ating bansa. Kaya, ito, mga ex-marino na ito, nako po. Hintayin natin ang mga resulta, mga kababayan. Ayan, mamatay tao pala yung iba dyan. Baka yan ang mga hitman nila, guys, O yung mga hitman na tawag dito na sinusuhulan nila. Ay abangan po natin. Pinipilit nila talaga pabagsakin ng PBBM. Biro mo ba naman, magbibintang sila na tumatanggap ng malita yung mga politician tulad ni Senator Soto, nasa 2025 lang siya nakaupo. How come, 'di ba? Tapos si Biocor Chief ni sino ba to? Si Katapang.
Gusto niyang madisbar ito si Attorney Baligod, mga kababayan. Oo. O si Laila de Lima, tumanggap din ng malita. Ang tindi, oh. Yung mga ibang congressman, sabi ko sa inyo, guys, eh. Ang galing ng palusot nila, no? Yung pagbibintang nila, ang akala nila, magtatagumpay sila. Diyan sila nagkakamali. Diba? Tulad nito, alam nyo, guys, no? Papasalamat tayo kaya Ombudsman Trimulya kasi nagtatrabaho ito, no? Talagang wala siyang sinasanto rin. Dapat ganun dapat, no? Hindi tulad ni Marites, walang ginawa, natutulog yung mga kaso doon sa office niya. Kaya wala. Nga. So yun mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo dito? Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babus. God bless Philippines. There's more guys. Follow me and like. Bye everyone.